Reading and Literacy Grade 1 Quarter 3 Week 1 Let's learn about recognizing vocabulary referring to community and note important details of the characters in the story. Day 1 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about recognizing vocabulary referring to community and note important details of the characters in the story. Day 1 At the end of the lesson, the learners can articulate consonants and vowel sounds in reading words. Identify words that function as naming words in the text. Recognize vocabulary referring to community. And note important details of the characters in the story. Nakarinig ka na ba ng kwento tungkol sa komunidad? Tungkol saan ito? Ano ang ginagawa mo upang matandaan mo ang mga detalye ng kwentong iyong binabasa? Sa pagbabasa o pakikinig ng kwento, mahalaga na tandaan ang mga detalye tulad ng mga tauhan, tagpuan, problema, solusyon at katapusan. Sa nakaraang markahan ay natutunan ninyo ang mga salita tungkol sa paaralan. Sa mga aralin natin sa markahan na ito ay matututo kayo ng mga salita na tungkol sa pamayanan. Tutukuyin natin ang panimulang tunog at katapusang tunog ng mga salita. Tutukuyin din ninyo ang mahalagang pangyayari sa kwento, lalo na ang mga tauhan at kanilang mga katangian. Babalikan din natin ang mga salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Narito ang mga salita na mababasa ninyo sa libro. Gaya ng salitang parke, basura, balabal, pamayanan, aklat. Ang mga salitang parke, basura, balabal, pamayanan, at aklat ay mga pangalan. Ang mga salitang ito ay mababasa natin sa kwentong inyong mapapakinggan. Alin sa mga salitang ito ang pangalan ng lugar? Alin naman sa mga salitang ito ang pangalan ng bagay? At alin sa mga salitang ito ang pangalan ng pangyayari? Ang parke at pamayanan ay pangalan ng lugar. Ang basura, balabal, at aklat ay pangalan ng bagay. Basahin nating muli ang mga salita. Ano ang panimulang tunog ng mga ito? Ano ang huling tunog ng bawat salita? Ang salitang parke. Ang unang tunog ng salitang ito ay P. Nagsisimula ito sa titik P. At ang huling tunog ng salitang ito ay E. Nagtatapos ito sa titik I. Parke. Pamayanan. Ang salitang ito ay nagsisimula sa tunog na P at nagtatapos ang salitang ito sa tunog na Ito ay pamayanan. Basura. Ang salitang ito ay nagsisimula sa tunog na B at nagtatapos sa tunog na A. Basura. Balabal. Ang salitang ito ay nagsisimula sa tunog na B at nagtatapos sa tunog na L.
balabal. Aklat. Ang salitang ito ay nagsisimula sa tunog na A at nagtatapos sa tunog na T. Aklat. Tingnan ninyo ang mga larawan at tukuyin ninyo kung alin sa mga salita ang pangalan ng bawat larawan. Ang parke ay isang lugar na mapuno at maaaring pasyalan ng mga tao. Ang pangalan sa pangungusap na ito ay parke. Ang balabal ay inilalagay ng tao sa kanyang leeg kung malamig. Ang pamayanan ay kinabibilangan ng mga pamilya at tahanan. Ang aklat ay ang mga babasahin na ating binabasa. Ang mga basura ay ang mga pinagbalatan ng mga kinakain natin na maaaring nabubulok o di nabubulok. Sa ating pagbasa ng kwento ay maging handa tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isip at ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Kilalanin ang tauhan, tukuyin ang kanyang mga katangian. Tandaan ang kanya o kanilang naging suliranin at ang naging solusyon sa suliranin na ito. Tukuyin din ang katapusan ng kwento. Basahin natin ang kwento na may pamagat na Makulay na Mundo ni Didi. Maaari ninyong i-search ang link na ito upang mabasa ang kumpletong kwento nito. Ito ay sinulat sa original na Didi's Colorful Treasure, Calado D, 2024. At ito ay itrinanslate sa wikang Tagalog, ang Makulay na Mundo ni Didi, translation for storyweaver.org. Makulay na Mundo ni Didi. Banerjee R. Didi's Colorful Treasure. Noong unang panahon, may isang grupo ng mga bata na nakatira malapit sa isang malaking pamayanan. May malaking parke malapit sa kanilang tahanan. Ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Ito ay kakaiba, walang puno, walang halaman. Ang makikita lamang ay maraming basura. Ang buong pamayanan ay puno ng basura. Kapag walang pasok ay pumupunta ang mga bata sa parke. Ang tanging ginagawa lamang nila doon ay maglaro at maglibot sa parke. Naghahanap sila ng mga plastik na bote at mga damit mula sa basura. Ganon pa man, alam nila ang tungkol sa mga basura. Isang araw, dumating si Didi sa parkeng puno ng basura. Mayroon siyang pulang balabal sa kanyang leeg. Nakita ni Didi ang mga batang naglilibot sa parke ng pamayanan. Umupo siya malapit sa mga bata. May kinuha siya sa kanyang bag at pinagmasdan niya ito. Noong una, ang mga bata ay nakatingin lamang sa kanya sa malayo. Unti-unti silang lumalapit para makita ang dala ni Didi. Maraming dalang aklat si Didi. May makapal, manipis, makulay, at puno ng mga kwento. Ang mga bata ay patuloy na lumalapit kay Didi. Nagagandahan sila sa kanilang nakikita. Araw-araw, pumupunta sa parke si Didi. Ang mga bata ay lagi rin siyang pinupuntahan. Lagi silang nakikinig sa mga kwento ni Didi at unti-unti na rin nilang natututuhang basahin ang mga letra at mga salita. Paunti-unti, kaya na rin nilang magbasa ng kwento. Naisip ng mga bata na linisin ang lugar kung saan laging umuupo si Didi. Nilinis ng mga bata ang mga basura. Nakakita sila ng lamesa at upuan mula sa basura para sa kanya. Ang isa ay nagdala ng sapin. Ang isa naman ay nagdala ng kurtina. Mga maliliit na bagay na napapakinabangan ay dinala nila para sa lugar na kanilang inaayos. Isang araw, si Didi ay hindi dumating. Kahit ang sumunod na araw ay wala pa rin siya. Ang mga balisang bata ay naghihintay sa kanya. Habang nag-uusap sila, nagsimula silang magbasa. Unti-unti rin silang nagturo sa isa't isa. Isang araw, natagpuan nila ang tirahan ni Didi sa isang aklat.
Dali-dali silang nagbigay ng oras para hanapin si Didi, dala ang bag ng mga aklat. Sa kanilang paghahanap, nabasa at naunawaan nila ang numero ng bus. Nabanggit na rin nila ng malakas ang pangalan ng kalsada dahil naturuan naman sila ni Didi. Nasaan kaya ang bahay ni Didi? Nandito ba o nandoon? Sa haba ng kanilang paghahanap, napagod na ang mga bata. Naisip nila na tumigil na sa paghahanap at bumalik na sa kanila. Nang may isang nakakita ng pulang balabal. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Si Didi ay nakahiga sa kanyang higaan, mukhang may sakit at malungkot. Walang makikitang ngiti sa mukha niya at walang sigla. Binigyan siya ng doktor ng mga gamot pero hindi pa rin siya gumagaling. Ang mga bata ay tumakbo palapit sa kanya at siya ay niyakap nila. Ipinakita nila ang bag na puno ng aklat at sila ay nagbasa ng malakas para kay Didi. Nagsimulang ngumiti si Didi at nagliwanag ang kanyang mukha. Maging ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Nagbalik na muli si Didi at ang mga bata ay nagsimula ring magpulong muli. Nagkikita sila gabi-gabi. Nagtatawanan sila at laging nagbabasa ng aklat. Sabay-sabay silang nagkakasayahan, si Didi, ang mga bata at ang kanyang mga aklat. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, sino si Didi? Tama! Si Didi ay nagmalasakit sa mga bata na turuan silang magbasa. Lagi siyang nagbabasa ng kwento sa mga bata gamit ang kanyang mga aklat. Pangalawang tanong, paano siya nakilala ng mga bata? Tama! Nakilala siya ng mga bata sapagkat nagpunta si Didi sa kanilang parke na maraming basura at doon ay nagbasa siya ng mga kwento mula sa aklat para sa kanila. Pangatlong tanong, ano ang palaging ginagawa ni Didi kasama ng mga bata? Tama! Palaging nagbabasa ng kwento mula sa aklat si Didi kasama ang mga bata. Pang-apat na tanong, bakit nawala si Didi? Tama! Nagkasakit si Didi at nawala ng sigla ang kanyang katawan. At panglimang katanungan, paano nagtapos ang kwento? Tama! Nagtapos ang kwento sa muling pagbabalik ni Didi sa parke kasama ang mga bata at doon ay masaya silang nagtatawanan, nagbabasa ng aklat at nagkwekwentuhan. Ngayon na natapos na ang kwento, ilarawan natin si Didi. Ano-anong mga salita ang makakapaglarawan sa kanya? Narito ang inaasahang sagot. Si Didi ay mabait at matiyaga sa mga bata. Mahal siya ng mga bata sapagkat mayroon siyang malasakit sa kanila. Ang mga salitang naglalarawan kay Didi ay mabait, matiyaga at may malasakit. Sa kwento ay nabanggit na nakikita ni Didi ang mga bata sa parke ng pamayanan. Paano inilarawan ang pamayanan? Kung ikukumpara si Didi sa isang katulong sa pamayanan, ano kaya ang hanap buhay niya? Kung ilalarawan natin ang pamayanan ayon sa kwento, ang pamayanan ay isang malaking lungsod. Ngunit ang parke sa pamayanang ito ay marumi, puno ng basura. Kung ikukumpara naman natin si Didi sa isang katulong sa pamayanan, maikukumpara natin siya sa isang guro. Maaring ang kanyang hanap buhay ay ang pagiging guro. Narito ang mga pangungusap sa kwento. Basahin natin. Kapag walang pasok ay pumupunta ang mga bata sa parke. Pansinin ang salitang parke. Sumunod, ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Pansinin ang salitang lungsod. Madaming dalang aklat si Didi. Pansinin ang salitang aklat. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Pansinin ang mga salitang balabal at Didi.
Nilinis ng mga bata ang mga basura. Pansinin ang mga salitang bata at basura. Ang mga salitang initiman ay mga pangalan. Alin sa mga ito ang pangalan ng tao, lugar, bagay, pangyayari o hayop? Isa-isahin natin mga bata. Unahin natin ang pangalan ng tao. Sa ating mga nabasang pangungusap, ang pangalan ng tao ay Didi at Bata. Ano naman ang pangalan ng bagay? Ang pangalan ng bagay sa mga pangungusap na ating nabasa ay basura, balabal, aklat. Ano naman ang pangalan ng lugar? Ang mga pangalan ng lugar ay parke at lungsod. Maraming dalang aklat si Didi. Ang ilan sa mga ito ay mayroong mga sumusunod na pamagat. Mga pamagat. Ang mga ibon. Ang kaarawan ni Ana. Ang dagat asul. Ang mahiwagang baul. Ano-ano ang mga pangalan sa mga pamagat na ito? Punan natin ang chart. Unahin natin ang pangalan ng tao. Ang pangalan ng tao mula sa mga pamagat na ito ay Ana. Mula sa pamagat na ang kaarawan ni Ana. Ano naman ang pangalan ng bagay? Ang pangalan ng bagay ay baul. Mula sa pamagat na ang mahiwagang baul. Ano naman ang pangalan ng hayop? Ang pangalan ng hayop ay ang ibon. Mula sa pamagat na ang mga ibon. Ano naman ang pangalan ng lugar? Ang pangalan ng lugar ay dagat. Mula sa pamagat na ang dagat asul. Ano naman ang pangalan ng pangyayari? Ang pangalan ng pangyayari ay kaarawan. Mula sa pamagat na ang kaarawan ni Ana. Gaya ng mga pamagat sa mga aklat ni Didi, maraming lugar na makikita sa pamayanan. Ano-ano ang mga ito? Sino ang makikita sa mga lugar na ito? Anong mga bagay ang makikita sa mga lugar na ito? Ano ang mga pagdiriwang na nagaganap sa mga lugar na ito? Gamitin natin ang chart na ito. Unahin natin ang pangalan ng lugar. Sa isang pamayanan, makikita natin ang paaralan. Ito ay pangalan ng lugar. Makikita rin natin ang simbahan at pamilihan. Ito ay ilan lamang na makikita natin sa pamayanan. Sino ang makikita natin sa paaralan? Isa sa makikita natin sa paaralan ay ang mga mag-aaral. Nandoon din ang mga tauhan sa paaralan, gaya ng guro, punong guro at marami pang iba. Ang ilan naman na makikita natin sa simbahan ay ang pari o ang mga mananampalataya. Sa pamilihan naman, ang ilan na makikita natin ay tindera o kaya mamimili. Ano naman ang mga pangalan ng bagay na makikita natin sa paaralan? Ang mga bagay na makikita natin sa paaralan ay pisara. At marami pa tayong mga bagay na makikita sa paaralan. Ang ilang mga bagay na makikita natin sa simbahan ay ang Biblia. Ang ilang bagay din na makikita natin sa pamilihan ay timbangan. Ang isa naman sa mga pangyayari na ginaganap sa paaralan ay ang buwan ng wika. Ang mga pangyayari naman o pagdiriwang na ginaganap sa simbahan ay kasal. At ang mga pangyayari o pagdiriwang na ginaganap sa pamilihan ay maaring ang araw ng palengke. Ngayon sa gawaing ito, magpakita ng mga salita na magsasabi ng pangalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari at hayop na makikita naman sa paaralan. Sa ating mga binasang kwento ay karaniwang may tauhan at pinangyarihan ng kwento. Ang mga ito ay may mga pangalan at katangian. Para sa gawaing ito, balikan ang kwentong binasa. Magtala ng 5 pangalan mula sa kwento na hindi pa nailagay sa mga naunang gawain.
Isulat ang pangalan ng tao, bagay, lugar o hayop. At para naman sa karagdagang gawain, hatiin ang klase sa grupo. Bawat grupo ay bubunot ng lugar sa pamayanan o komunidad. Magtatala ng mga bagay, lugar, pangyayari, hayop at tao sa napiling lugar. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!